Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ang dalawang personalidad, dalawang balita lang naman ito galing po sa politico.com.ph. Ito po ay si former Senator Antonio Trillanes na ngayon po ay tumatakbong mayor Caloocan, sa Caloocan. At ganoon din po si Representative Erwin Tulfo na siyang palagi pong number 1 ngayon sa mga lahat ng survey except doon siguro sa mga progressive group at mga makabayang black na survey siya ang hindi number 1. Pero ngayon po mukhang meron na namang lumalabas na balita. Ito po sa palagay ko po ay rehearse na balita ito. Umulit lang ito, Mamaya kukunin natin yung background kung saan nang gagaling itong binabalita dito. Mukhang nagsisimula na ang demolition job kay Erwin Tulfo, mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating frontliners at mga guro. At lubos po akong nagpapasalamat at maitatawid na po tayo sa 66,000 subscribers. Mabagal man pero okay lang po yan. Basta lahat organic, At maraming salamat sa mga tumutulong, sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. May God bless us all. May God bless our country. And may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes and their minions. So unahin natin mga kababayan, saglitan lang tayo dito po sa balita ng politico.com.ph. Kasi ang istorya po nito mga kababayan, ito siguro galing na naman to sa mga DD list o mga DD sheet o mga Duterte duwag supporters, sinasabi nila na ito daw pong si Senator Antonio Trillanes ay nanghingi na ng sorry. Kumbaga sabi niya, I'm sorry mga Duterte, I'm sorry Pulong Duterte, I'm sorry Digong Duterte, at kayo ay sinisiraan ko, at pwede ba kampi-kampihan na lang tayo, let bygones be bygones, ganun po ba? Yun kasi ang pinapakalat nila Kumbaga naduwag na daw si Trillanes tulad nung pagkukudita niya, nung panahon ni Gloria, naduwag daw siya, kaya sumuko na lang. Nagpakumbaba na lang sa mga Duterte. Alam nyo naman, campaign period ngayon. Diba? Lahat ng mga front-runner, tulad nung itong isa, si Representative Erwin Tulfo, malamang itong si former Senator Antonio Trillanes ay front-runner para manalo sa pagka-mayor dyan sa Caloocan. Kaya may gumagawa ng issue sa kanya. Di ba first critic nga yan ni Rodrigo Duterte, simula nung 2016 pa. Hinalungkat niya yung mga bank accounts ni Rodrigo Duterte na kung saan nakita milyong-milyong pera sa iba't ibang bank accounts na kung saan hindi mapaliwanag. Tinatakbuhan ni Rodrigo Duterte at higit sa lahat, sinama pa yung anak na ngayon ay Vice Presidenteng Pusit. Ganon din. Inaatake din si Trillanes noon. Sabi pa nga ni Sara Duterte, wag na wag mong kakantiin ang pangalan ko kung ayaw mong matulad sa ibang mga politiko na pinabagsak ko. Pero hindi po natinag si former Senator Trillanes. Naalala nyo sa isa sa mga hearing ng Quadcom? Napikon ang gurang na Duterte. Napikon na visit, babatuhin ng mic si former Senator Antonio Trillanes. Tapos ibabalita, ichichismis na siya daw ay mag-a-apologize kay Pulong Duterte. Gano'ng katotoo yun, mga kababayan? Diba? Ay nako, di kung ginawa yun ni Trillanes, patutunayan niya lang na wala siyang prinsipyo, wala siyang anong pagkalalaki niya. Di ba? Dating sundalo yan, maski na
kudita yan, maski na mutineer yan, dati pa rin sundalo yan. O, may paninindigan yan, may prinsipyo. O, eto po, sabi sa politico.com.ph, apologize to Pulong Duterte? Utter absurdity. O, stupidity. Ayan ang mga binitawang salita ni former Senator Trillanes. Absurdity. Ano yan? Ano sabi niya? Ang hirap banggitin. Absurdity. Absurdity. Oh, ayos yun ha? Ha? Talaga naman, ang galing naman talagang mag-English. Tayo, bulol na. No? Hindi pa gaano marunong mag-English. Ano ba ibig sabihin nitong absurdity? Ha? Ito po sabi dito, ridiculous. Di ba? Unreasonable. Oh, bakit ko naman gagawin yun? Sabi ni Trillanes, no? Ano pa sabi niya? Aside from being ridiculous, stupidity. Kagaguhan daw yun. I'm not that stupid. I'm not that ridiculous. Kumbaga, yun ang ibig sabihin ni former Senator Antonio Trillanes. Hindi niya gagawin yun. Oh, ito po ang sabi niya. Former Senator Antonio Trillanes report is not about to apologize to Davao City Representative Paulo Duterte over his corruption allegations against him. Trillanes strongly denied claims. He agreed to apologize to Duterte, insisting he has the lawmakers' bank details to prove his allegation. Ayun naman pala. Maganda, idemanda na. Nakalang ko nakademanda na to eh. No? Si Pulong saka yung Mans Carpio, saka yung isa pa, yung economic advisor, dinimanda na yata ito ni Trillanes. Bakit mag-a-apologize si Trillanes kung siya mismo nagdemanda? Ha? In a Facebook post, he revealed that in 2022, Duterte's lawyers actually handed him a draft apology to resolve a libel case. But he flat out rejected it. Ay, kaya naman pala tinatakot pala si Trillanes ng libel case Kampo pala ni Duterte ang nag-abot ng papel Sabi, ito, basahin mo, mag-apologize ka Naka-drop na yan para hindi ka demanda ng libel. Anong sabi ni Trillanes? He flat out rejected it. Tinanggihan niya. Yun naman pala, tapos sasabihin, nag-apologize, mga ulul. Kailan kayo nakakita ng video o post ni Trillanes sa kanyang mga social media account na nag-apologize siya? Wala. Kayo palang may hawak nung drop. Kayo pala ang nag-drop. Tapos sasabihin nyo si Trillanes na nag-apologize. Mga gunggong talaga itong mga to, no? The drop reportedly included sincere apologies not only to Duterte but also to Vice President Pusit, husband, and Attorney Manasseh Carpio and their respective families over his unfounded accusations against them. A copy of the draft later has been posted by a netizen who claimed it was the Dutertes who rejected Trillanes' apology. Ayun, binaliktad pala. Mga animal talaga tong mga, sino to? Mga followers, mga supporters ng mga dutae. But, sabi po ni Trillanes, made it clear that the draft apology was not his idea. Ito po ang sabi niya. My response, utter absurdity and stupidity. The lawyers of Pulong approached my lawyer back in late 2022 with that draft statement hoping that I would accept it para matapos na raw ang libel cases. Kasi daw malaki na ang abono nila since hindi sila binabayaran ni Pulong for their legal services. Ay, Talaga itong mga dutae, no? Ang daming pera, pero gustong lamunin sa hukay nila ang pera. Kayo palang mga dutae ang may gawa nito. Tapos pinalabas nyo na si Trillanes ang nagsulat. Wala pala no? Pati lawyer ni Pulong, ginago niya. Sabi pa ni Trillanes, we flatly rejected it. Kaya nga walang pirma. Since we told them na we have Pulong's BPI bank accounts to prove na totoo ang allegations ko against them. In fact, even the Quad Committee affirmed my allegations against them. Watay. Tapos nang babaliktad, mga animal pala itong mga ito. Talaga nang sisinungaling. No?
Trillanes also took a swipe at the pro-Duterte trolls after supposedly twisting the facts. Now, for these non-thinking pro-Duterte trolls to reverse the fact that makes the whole situation look utterly absurd and makes them look stupid, do better, people. Ayun pala. Dapat, former Senator Trillanes, hanapin mo yan. Sino ang nag-post sa kanilang mga social account? Alamin mo pa paano nila nakuha yan. Ipatrace mo at idemanda mo. Oo. 'Di ba? Kung yan ay inabot sa kanila ng Duterte camp, idemanda mo ang Duterte camp. Demanda mo. Paninirang puri. Di po ba? Kayo pala ang nag-drop ng apology letter eh. Kaya nga sabi ni Trillanes, walang ang pirma eh. Bakit kanyo walang pirma? Unang-una, dininay nila. Ayaw nila. Ayaw nilang tanggapin. Kasi may hawak na ebidensya si Trillanes. O, natatakot si Pulong. O, ano ka ba? Baklito ka ba, Pulong? Duwag Duterte pala kayo. O, tapos ang ginagamit nyo, mga troll farms ninyo, meron ba kayong call center na ang laman ay puro troll farms? Di ba, Bongo? Tatanong lang. Animal, Kaya, ang masasabi ko lang, former Senator Antonio Trillanes, since malakas ka naman sa intelligence, demanda mo, hanapin mo sila para maturuan ng leksyon. Nakakaasar na po itong mga fake news trolls ng mga dutae, no? Ang kakapal ng mukha, nang babaliktad. Ngayon, binabaliktad nila si former Senator Antonio Trillanes. Idemanda mo, Senator. Idemanda mo para maturuan ng leksyon. Huwag ka nang maawa. No? Parang si Attorney Claire. Idemanda mo rin yon Duterte TV, Attorney Claire, para hindi na po pamarisan. Kasi kung hindi sila tuturuan ng leksyon, patuloy at patuloy lamang silang gagawa ng fake news sa mga umaaway sa Duterte. O tulad na lang yung sinasabi nilang sino ba yung Rosalinda, yung tungkol sa SSS, fake news din pala. Makakahiya mga kababayan. Duterte minions, Duterte supporters, totoong mga DDS nga kayo. Mga Duterte duwag supporters. O, mga Duterte ding galing-galing. Mga Duterte di magaling supporters. Ayan po yan mga DDS. Oo. Okay, so Senator Trillanes, demanda mo. Turuan mo sila ng leksyon. Marami silang magkakaindiyak dyan, magkakaiyak-iyak. Huwag ka mo nang patawarin yung mga yan. Yung amo nga nila, di mo rin magpatawad. Di ba? Ibalik lang natin sa kanila. Huwag silang patawarin, mga animal. Oo. O balik naman tayo dito sa isang representante na laging number 1 sa survey, SWS, Pulse Asia, even dun sa yung sa mga Duterte camp, di ba? Sa mga dilawan lang at ang mga hindi itong si Representative Erwin Tulfo ini-issue. Kasi laging number 1 sa survey. Mananalo't mananalo to eh. Parang yung ginawa sa kanyang kapatid na ngayon ay grandstanding sa Senado. Ginawa ng issue, di ba? Meron daw siyang alam niyo na siguro yung issue doon. Huwag natin kalkalin yon. In comparison lang. Kasi malakas din si Tulfo noon. Nanalo. Nabaliwala yung mga chismis. Itong kay Erwin Tulfo, kaya nga po siya hindi na confirm sa DSWD because of this. His citizenship. Nag-ask na lang siya ng executive session. Yung kung ano man ang isiniwalat niya sa executive session na yun, doon na lang yun. Alam na ng mga mambabatas yun. Ngayon, ito mga kababayan. Ito ba? Itong ini-issue ngayon para sa kanya, sisiyasatin ba ng COMELEC para ma-disqualify siya? Kasi paninirang puri na to eh. Diba? Yung tungkol ito sa kanyang citizenship. Maalala nyo, laking issue niyan. Paano siya naging US citizen for 20 years? May siniwalat na siya sa executive session noon eh. Diba? Hindi lang sinabi sa atin paano siya naka-obtain ng US citizenship. Ang sabi po dito sa Politico, Great Pretender, Erwin Tulfo reportedly fake identity to obtain keep US citizenship for 20 years. Ayan. Nameke daw po. Nameke daw po ng dokumento immigration papers si Representative Erwin Tulfo para maka-obtain siya ng US citizenship. Ayan po.
ACT-CIS party list representative Tulfo allegedly used a fake identity to obtain an American passport and carried on with the supposed deception for 20 years. The issue on Tulfo's American citizenship cast a shadow on his 2025 senatorial bid, which he is widely expected to win given his placement as the top. O yan, di ba? Ito na yung tinatawag niyong paninira na. Simula na ang pagsira sa kanya. Kasi number 1 yan eh. Documents circulating online purportedly from the United States Embassy in Manila shed light on how one of the popular Tulfo siblings allegedly used fraud to obtain and keep his American passport. The letter, dated October 11, 2022, accused Tulfo of assuming the identity of one Eric Silvestre Tulfo to become an American citizen. An investigation revealed that Eric Silvestre Tulfo, born on December 30, 1965 in Hawaii, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on August 10, 1963 in Tacloban City, Leyte, Philippines. Tulfo reportedly used the identity of Eric Silvestre Tulfo to obtain his passport on May 24, 1991. He renewed his passport using the same details twice, August 2001 and August 2021. According to the letter, Tulfo signed a voluntary statement on June 27, 2022 that he was born in the Philippines and obtained his U.S. birth certificate by fraudulent means. Ay, fraudulent meaning panloloko. Tulfo reportedly affirmed that he was born in Tacloban City when he obtained a G2 visa, which is issued to government officials traveling to the U.S. on September 14, 2022. Therefore, you have made a false statements of material facts on your passport application, U.S. passport number, blah, 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 yan. Under the U.S. Code of Federal Regulation, a U.S. passport may be revoked when it was confirmed to have been obtained through illegal, fraudulent, or erroneous means. Ayan. Ito po, lumabas na. Lumabas na itong, kumbaga, totoo ba ito? Na galing ito mismo sa U.S. Embassy Manila. Sino ang nanghingi? Sino ang naglabas? At bakit inilabas? Bakit pinayagan ito? Ayan. Tulfo, however, has insisted that he never lost his Philippine citizenship when he responded to the disqualification filed against him as party list nominee before the Commission on Election. In response to the petition filed by Abogado Moises Tolentino, Tulfo claimed that he was recruited by a certain American citizen to join the U.S. Army while he was in the U.S. for a vacation. Tulfo said the people who proceeded this application for enlistment, whose identities he claimed to be clueless about, gave him documents stating that he would serve in the U.S. Army as Eric Silvestre Tulfo with the birth date of December 30, 1965. No oath of allegiance was ever taken by the respondent in supposedly acquiring American citizenship because he never applied for naturalization in the U.S. Oh, patay to dito. No? Ipinost lang ito sa Facebook na nagngangalang ito, atay na. Erwin Tulfo, malaking paninira to. No, ito po yung mga dokumento talaga, mga kababayan, aray ko po. Ito po, galing daw po talaga ito sa United States of America, nako. Nako, lumabas pa ang mga pangalan, nako. Oletos Kisin, ito po yung nagano sa Facebook account nila, patay. Nako po, lumabas ang katotohanan dito. Ewan natin kung ito po, ito, nasabi ko sa inyo. Kung ito man ay mga totoong dokumento lumabas sa US Embassy, paano ito na-obtain? Sinong naka-obtain nito, no? Ay nako, Diyos ko po, no? Erwin Tulfo, sagutin mo ito, no? Ikaw ba ay gumamit ng fraudulent move, no? Yung pandarambong para ikaw ang maka-obtain ng passport. Paano ka nagkaroon ng passport kung hindi ka naman nag-swear in? Paano ka naging US citizen, nakakuha ng naturalization kung hindi ka naman nag-swear in, hindi ka nag-denounce? Ibig sabihin, nung panahon na yon hindi mahigpit ang immigration kasi papasok ka sa US Army. Ibig sabihin, may pagkukulang ang US Army na mabet ang iyong identity. Di ba yun ang mga katanungan natin? Kasi sabi niya dito, siya daw po ay ni-recruit para mag-join sa US Army nung siya ay nagbabakasyon. Tapos,
binigyan ka na lang ng binigyan ka na lang ng passport. Ganon. Kasi nag-serve ka sa US Army. Paano ba 'yon? Ang alam ko, pag process of naturalization ka, syempre haharap ka sa immigration judge. Maski na hindi ko alam kung paano sa military, yung mga military personnel diyan, paki-inform nga ako. Ano ba, magsiswear in ba kayo? Alam ko, sa balita ko, mga kababayan, ito lang po, meron po akong kaibigan dito, retired US military personnel. Tinanong namin siya, pre, naka-dual ka na ba? Hindi, pre. Pa ako nagdudual. Bakit? Kasi tatrabaho pa rin ako sa base, even retired ako. Civilian employee ako. Pero, nung ako, siyempre, through naturalization ko, through military, nag-out din daw siya paano yun? Paano yun, Erwin Tulfo? Hindi niya sinabi dito No oath of allegiance, sabi niya. No oath of allegiance was ever taken by the respondents in supposedly acquiring American citizenship because he never applied for naturalization in the... Kumbaga, ginamit mo pala yung Eric Silvestre Tulfo as yung passport mo. Ganun. Ayun yun So therefore, dalawang personalidad mo. Ngayon, ano ka na? Hindi ka na... Kasi itong issue na to, pinapakita lang dito na gumamit ng maling pamamaraan si Tulfo. Hindi siya credible, hindi siya mapagkakatiwalaan bilang isang mambabatas. Mambabatas na siya ngayon No? Ang sa akin lang, bakit hindi ito tinignan ng COMELEC? Bakit walang lumapit sa Supreme Court para i-deny itong si Erwin Tulfo na makaupo as representative ng CIS party list? Bakit hinayaan pa rin ng COMELEC? Di ba? Kasi may nagreklamo po sa COMELEC noon sa kanya. Ito po ang pangalan dito. Sino to? Si Moises Tolentino. Ang sabi lang dito ng wala sinabi dito ang COMELEC no? Binaypass nga siya ng COA ng Commission on Appointment dahil nga diyan. Pero yung kaso niya, itong sabi lang ni Tulfo sa COMELEC. Tulfo, however, has insisted that he never lost his Philippine citizenship when he responded to the disqualification case filed against him as a party list nominee before the Commission on Election. So, hindi siya dinisqualify kasi may nag-file ng disqualification si Moises Tolentino, abogado, na hindi dapat maiupo si Erwin Tulfo as representante kasi nga, questionable yung kanyang citizenship. May mga dokumento ba? Di umano. Galing daw po yan sa US Embassy yan Pinapakita lang natin, no? Pasensya naman, Representative Erwin Tulfo, dapat ipaliwanag ito maigi sa taong bayan. Pero ito po ay isang paninirang puri na, simula na yan. Kasi ulitin ko, kung talagang ayaw nyong maging mambabatas si Erwin Tulfo, dapat doon pa lang, nung siya ay iuupong ikatlong nominee ng CIS party list as representative, dapat nagreklamo na kayo. Kinatigan na ng COMELEC yung reklamo ni Attorney Moises Tolentino na for disqualification. Nag-proceed pa rin ng COMELEC COMELEC ang nag-decide. Di ba? Wala silang nakitang parang anomalya na ipaliwanag maigi, naintindihan nila. Hindi naman siguro nagbabiolate doon sa ng commissioning body na COMELEC na yan. Ang daming loophole siguro ng mga rules ng COMELEC. Kaya, nag-proceed na panumpa bilang third-party nominee si Representative Erwin Tulfo. No? So, ito, rehearse. No? Ilalabas at ilalabas yan. Pagagandahin lang yung dating sa taong bayan. No? Tulad nito, nilabas nila yung dokumento di umano galing sa embassy na itong si Erwin Tulfo ay gumamit ng maling pamamaraan para maka-obtain ng kanyang US passport. Isa sa mga powerful passport, yung US passport, you don't need visas to a certain countries. Tulad halimbawa lang punta kayo ng Japan. Ilang days siguro dyan. Punta kayo ng Canada. Wala po, pakita mo lang ang passport mo. Pakita mo lang yung kung meron kang passport card. Ganun lang po. Sa ibang mga countries pa, sa ating bansa, kung hindi naman magtatagal ng ilang taon, hindi na kailangan ng visa, visa free. Di po ba? Kaya,
Marami pa to, marami pang ilalabas na puro kabalbalan dyan sa mga tulpo. Lalo na tong si Erwin Tulfo, number 1 sa survey eh. Pero dapat pa rin ipaliwanag, linawin, mabuti po ni Representative Erwin Tulfo. No? Kasi ito, kasiraan sa pangalan niya. Pero sa akin, rehearse na yan eh. Nabalita na po yan. Nung siya ay nasa DSWD. No? Tama, nasa DSWD siya. Yung i-confirm siya ng Commission on Appointments. Wala po eh. Bagsak po siya eh. O, di po ba? On tanong, bakit COMELEC napayagan nyo pang umupo bilang third person representative ng ACT-CIS party list? Yun ang malaking katanungan doon. O, pero ito, yung mga ayaw siyang maupo, no, dahil nga galit na sa Tulfo, meron ng Rapi Tulfo, na grandstanding, papasok na naman tong Erwin Tulfo, baka maging Tulfo, o di yung T3. Ayaw ng mga tao ang iba, di ba? Nabibisit sila. O, yun lang po. Kaya magiging business, family business na po ang Senado eh. May magkapatid na Cayetano, may mag-inang Bilar, may half-brothers na Ejercito Estrada. E paano pag pumasok yung tatlo? Nanalo pa si Camille Villar, na i-re-elect si Pia Cayetano. Ay, wala na. 3 plus 2, 5, 9. 24, 15. 15 na lang. Sino ba? Visit talaga mga kababayan. Kaya kung ako kay Representative Erwin Tulfo, either maging tamilmil siya dyan o magpaliwanag siya. O, di ba? Nasa sa kanya yan. Di natin siya pipilitin. Nasa kanya yan. At nasa taong bayan kasi kayo po ang bumuboto. Tayo ang makakaintindi, makakaunawa at tayo ang pipili ng gusto nating totoong magsisilbi para sa atin at sa kapakanan natin at sa ating bansa. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.